Hi, good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay. Good morning. Meron na naman akong napaka-exciting na kaalaman na isa-share sa inyo. Tandaan ninyo, mas marami kang kaalaman, mas na-manage natin ang ating anxiety or even depression, no? Okay? So, kahapon, may nakita ako, nag-TikTok ako, nagbabrowse sa TikTok. Ay, teka lang, pasensya muna ha. Alam niyo, I have to be honest with you. Lately, talagang stress na stress ako sa buhay. Pero kaya naman. Ibig sabihin, in-accept ko na normal yung stress na yon, kasama yun sa sitwasyon ko ngayon. Bakit? By the way, thank you sa mga nagdasal. Lumabas na kahapon si Mama. Lumabas na siya. So tuloy lang yung dalawang antibiotic niya. Yung antibiotic niya, bawat shot, kulang-kulang mga 4,000, mga 3,800, ganyan. Isa lang yun ha, for 7 days. Tapos yung hospital niya mahal, nasa mga 200 plus. Ano lang yun, 8 days lang siya sa hospital. Imagine nyo yun. Kaya hindi ako kayo na regalo mamaya. Sasend ko nga dyan yung Gcash ko para may regalo kayo sa akin. Gastos eh. Anyways, ganun talaga kasi alam nyo, delikado si Mama sa pneumonia kasi 88 years old na yun eh. Tapos ako, so aside, yun ang pinaka-main, no? Siyempre kailangan maayos, delikado nga kasi 88. So ginawa namin talaga lahat. Hindi pwede hindi. So nakalabas na siya kahapon. So praise God, thank you sa mga dasal ninyo. Yung kahit yung intensyon nyo, kahit alam nyo minsan kasi tayo, di ba? Okay, pagdadasal ko pero hindi naman dinadasal. Pero I know yung intensyon na yon. Pag nandun, ano na yung pasok na yun. Okay, alam na ni God yun. Pero wag natin gawing excuse yun. Kapag sinabi natin idadasal, talagang dapat isama mo siya sa dasal, sa panalangin. O yung sinabi ko po kasi yung nanay ni Coach Je, pagdadasal ko, so i-offer ko yung prayer. Ganon din ako sa iba. Pag sinabi kong ipagdadasal ko, talaga nagigilty ako kapag hindi ko siya nasabi sa dasal ko. So ganon. Pero I'm sure si God naman, yung kunyari intention mo lang, nakalimutan mo na, hindi mo tayo close kasi talaga. So alam ko yung intention na yon, may points na yon. Pero yung totoong dasal, kumbaga 10 points, yung intention na idadasal mo, siguro mga 1 point, 2 points. Kaya mas effective talaga yung pag dinasalan mo talaga. Naniniwala ako sa ganun at naniniwala ako sa dasal talaga. Grabe, ang dami na niya nangyari sa buhay ko. Kaya importante na you have to build your relationship with the Lord. Ngayon, kung ikaw ay agnostic, ibig sabihin agnostic yung walang pakialam, o kaya ikaw ay ano tong word, yung walang Diyos talaga. Hindi ko magana isip ko, aga-aga kasi. Atheist, ay salamat. Atheist, kunyari, yung atheist talagang hindi siya naniniwala sa Diyos. Then, kanya-kanya tayong realidad. Okay? Kanya-kanya tayong realidad. I trust you but I pray, kasi iba talaga kapag may Diyos kayo. Iba talaga. Yung mga hindi masasagot, yun ang magtutulong sa'yo. Pero kita mo yung intention na yun, pang makasarili pa rin niya. Diba? Pero alam niyo yung gagawin niyo dyan? Sabi mo, Lord, hindi ako naniniwala. Kung sino ka mang Diyos ka, hindi ako naniniwala sa'yo. Pero tulungan mo ako, bigyan mo ako ng grace na maniwala sa'yo. Oh, naku, magugulat ka. Biglang, ang dami na mangyayari sa'yo na, andito ako ngayon. Paano? Biglang ganon. Hindi, ang hirap i-explain, pero ganon siya. Anyways. So, yun, no? Maraming salamat sa nagdadasal. Tapos ngayon, year-end, may hinahabol ako sa opisina na mga major projects. Yung major projects na yung kailangan bayaran, yung bayad walang problema. Pero mismo yung processing, request, yung kukunin mo yung magkano isisigil sa'yo, blah blah blah, kasi project sa'yo. Yun yung marami kasi involved dyan yung finance, mga gano'n. So nakaka-stress. And kailangan ibigay ko pa yung script. Alam mo yun, kailangan ko ibigay yung script. Tapos, ang dami. Yung programa na yun, ang daming videos na gagawin, parang gano'n. So stress ako kasi hindi kailangan lumabas yung pera na yun bago matapos yung taon. So isa yun. Pangatlo, meron akong project dito sa Quezon, kaya every week nandun ako kasi may project ako, pinapagawa ako doon. Na sana makapunta rin kayo kung sakali, no?
ano lang yung mga kubo-kubo lang ganyan. Anyway, so kaya tapos panay Christmas party, wala akong tulog, walang pahinga, kaya ngayon pakiramdam ko pagod na pagod talaga ako. Okay? Pero kahit na iba pa rin yung fulfillment na nararamdaman ko kapag nakatulong ako sa kapwa, lalo pa nagko-comment kayo na gumagaan talaga yung pakiramdam ko, nawawala yung nervyos ko, natutulungan nyo talaga ako. Ang laking-laking epekto sa akin noon, no? Yung nakakasaya. So imbis na pagod ka, kahit pagod ka pero fulfilled ka, yung kahit stress ka, kahit stress ka, okay lang, parang ganun, alam mo yun, kaya nakakatuwa. Anyways, so yun ang pinagdadaanan ko ngayon. Medyo bitin. Medyo yung pera ko paubos na, nakakatakot pa kasi alam mo kailangan may pera para pag may mga emergency funds, gaya niya nanay ko, alam mo yun, so nakaka-stress yun. Pero ang kagandahan nito, gusto ko lang ipagyabang sa inyo, no? Ito pagyayabang ko talaga. Alam dito mga pinagsasabi ko pala, ha, kahit papano hindi man diretso, but when you listen to this, maaring matulungan kayo kung hindi man to yung about anxiety pa, pero papunta tayo doon. Bigyan ko muna kayo ng konting background kasi magandang kwento siya. Alam niyo, na-realize ko, hindi kami mayaman, mahirap kami, pero kaya. Hindi kami yung tipong private school naman ako, pero dahil scholar ako, ganun, college ako, scholar din ako. Sinuwerte kasi scholar no? Pero kaya mahirap kami, no? Pero ang nakakatuwa kasi yung nanay ko, yan, si mama, ano yan, kahit mahirap kami, bigay luho ako, bunso pa ako. So yung mga kapatid ko, sapatos, lahat. So kahit mahirap kami, parang lumaki akong hindi ko naramdaman yung hirap. Private school ako, nag-public school din pala ako, pero sandali lang. Tapos private na ako. Tapos kasi public ako kasi lumipat kami sa Manila. Hindi pa namin alam, wala, ganyan. So ganun na, ibig sabihin mahirap kami. Pero ang punto ko is, ako personally, pakiramdam ko talaga na blessed ako ng Diyos. Bata pa ako. Pero yung mahirap lang kami, pero hindi ko naramdaman yung hirap na yun. Yung mga restaurant na yan, halimbawa yung mga sikat dati, halimbawa Gino's, ayun, favorite resto ko yun, Gino's. Bata pa ako, makain na ako dyan. Kung saan-saan na ako nakarating. Ibig sabihin, ewan ko, parang nangyayari yun. Yung ganun ba, ibig sabihin si God, hindi ko alam kung paborito ba niya ako o favored ba ako, pero I want to think, baka feeling ko paborito ako ni God. Alam mo yun, naalala ko tuloy yung kwento ni David. Parang si David, paborito rin yan kahit may nakasalanan siya, pero mo pinapatay niya yung asawa nung babae na gusto niya. Imagine mo, nilagay doon sa harapan nung giyera para mamatay, para makuha niya yung babae. Masama, pero kasi nagsisisi siya talaga yung talagang hindi at naparusahan din siya doon at namatay yung anak niya kasi alam mo, mga bawat pagkakamali natin may kapalit na parusa rin yun. Kailangan tayo natuto, hindi porket favored ka rin, okay lang, magkakagawa ka ng kasalanan, hindi. Namatay yung anak niya, grabe yung niya noon, grabe iyak niya noon, grabe pagsisisi niya noon, talagang ganun talaga. May mga kabayaran yung mga, kaya hayaan nyo na, kunyari may mga tao rin, halimbawa nagkasala sa inyo or kayo nagkasala, kailangan bayaran natin yun eventually. Papatawarin ka, pero kahit naman science kung nag-drugs ka, di may epekto rin sa katawan mo yun. Alam nga naman nag-drugs ka, tapos normal ka. So eventually may mangyayari. Hindi lang sa Diyos yun, talagang cause and effect yun. Ika nga din, inano mo yung sarili mo, pinabayaan mo o inabuse mo, inabuso mo, then may kapalit siya. Hindi porket, Lord, hindi na mag-drugs bukas, tapos hindi ka na maapektuhan ng ginawa mo sa buhay. Hindi po ganun ang buhay, hindi ganun ang realidad. Kasi kung ganun kadali yun, dapat nasa langit na tayo, kasi langit dapat yung ganun, okay? So yun yung idea. Kaya kung may nagkasala sa inyo, patawarin nyo na, kasi mangyayari yung dapat mangyari rin sa kanya. Gets nyo? Ibig sabihin, kunyari, ayaw natin sila parusahan, pero kasi
maaring tayo may ganun din na maaring hindi lang natin alam, kasi may tinatawag tayo na self-bias na kapag ikaw nakagawa ng mali, may justification ka. Halimbawa, may mga tao ka o sa school, galit ka dun sa mga taong late, buwisit na buwisit ka sa kanila, late kayo, ganyan. Pero pag ikaw na late, bakit parang hindi kasi grabe yung kasi may nagbanggaan sa iyo, parang okay lang kasi may excuse ka. Pero sa iba, galit na galit ka. Yun ang tinatawag na self-bias. So mag-iingat tayo doon. Okay? At tingnan nyo yung sarili ninyo, may kayo pala nagkukos ng kasalanan, diba? Anyways, isa yun sa gusto kong sabihin about how favored I am with the Lord, na kahit wala kami, lumaki ako kasi siguro pinalaki ako nagdadasal, ganun, simbahan, sakristan ako, ganun. Ayun, tsaka yung relasyon ko talaga kay God, gaya ngayon ba, sa totoo lang, gaya ko before ko mag-video, nagdadasal ako ng rosaryo. Pero yung rosaryo ko, yung Sacred Heart, yung puro Jesus, ganyan. So yun, no? And then gusto ko lang sabihin doon is that importanteng may Diyos Kung wala kang Diyos, then hingiin mo na, Lord, kung sino ka man, pakilala ka sa akin. Gusto ko sana mangyari yon. Okay? Pag ginawa ninyo yon, sabihin nyo, okay, ganito, idasal nyo, simple. O kahit di ka paniniwala, pero umpisahan mo lang. Jesus Christ, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Wala akong faith sa'yo, pero siguro mag-uumpisa ako ngayon. I am humbly asking for your presence in my life, parang gano'n, no? Patawarin mo ako, sana magpakilala ka sa akin, umpisa tayo, and tinatanggap kita na ikaw ang savior ng aking life. Ngayon, kasi Katoliko ako, pag Muslim naman kayo, then you have your own God and you have your own reality. Kung ano pa man yung relihiyon ninyo, hayaan lang natin si God ang gumawa ng paraan kung saan kayo. Kasi ganun si God Eventually, kunyari, ang dami kong kilala, Kristiyano, naging Muslim, naging Kristiyano. So, depende kay God yun. Pero sa Katoliko kasi, ang tagapagligtas namin si Jesus Christ. So, yun yung paniniwala namin. Pero, hindi ako maglalaro na, makasalanan ka, hindi ka maliligtas. Hindi ako ganun. Kasi, hinayaan ko lang si God na maging God. Siya bahala sa atin. Hindi ko trabaho yun. Trabaho ni God yun. Okay? Mapa-Kristiyano, mapa-Muslim, o kung ano pa man. Okay? Basta importante lang, meron tayong pinaniniwalaan. Okay? Pero sa akin, sa Katoliko, si Jesus ang aking tagapagligtas. So ngayon, kung dadsi ko, sana makilala ng mga tao si Jesus, ganyan-ganyan. Ayun ang dasal ko, yun yung role ko. Pero yung pipiliti kita, hoy, dito ka na, may kasalanan ka, hindi ka maliligtas. Hindi ako ganun. Wala tayong ganun. Okay? Si God pumunta para sa mga Hudyo, sa mga Jews din. Sila yung favored. Pero tinan mo, yung Jews din yung pumatay kay Jesus Christ, diba? Siya mismo Jews diba? Ganun talaga. So hayaan na natin si God maging God. Huwag tayong maglaro na Diyos tayo, okay? Huwag tayong mag-judge, huwag tayong ganun. Si God na bahala doon, problema niya na yun. Okay? Okay, so mapunta na tayo. May napanood ako doon sa TikTok. BBC yun Pero ibig sabihin nun, credible yung panoorin. May pinatugtog silang yung All I want for Christmas is you, baby. I want for Christmas everything I need. The lessons and the ministry. Sintonado pa ako. Pero alam niyo, yung kay Mariah Carey, All I want for Christmas is you. Ang pinatugtog lang yung music niya, pero tinanggal yung boses niya. Pero ang galing kasi yung hindi pa nakakarinig o yung mga batang hindi naririnig yung All I Want for Christmas, ang naririnig lang talaga nila yung music. Pero yung alam yung kantang yon, naririnig si Mariah Carey. Sabi ko, ang galing nung pinakinggan ko, wala nga yung boss. Naririnig ko siya, pero wala siya talaga doon. Ano ang ibig sabihin nun? Ganun kagaling yung utak natin. Meron na siyang sarili niyang template na dahil familiar
parang nabubuhay dun sa utak natin, dun sa music na yun, si Mariah Carey. Narinig ko talaga siya, kung paano siya, na-imagine ko pa nga pero music lang ha. Ganun kagaling yung brain natin. Ang tawag doon, top-down processing. Mula sa utak, meron na siya sarili niyang template, nagiging automatic na yung response. Gaya niya, narinig ko si Mariah, pero wala si Mariah dun sa actual music. Ganun kagaling yung brain natin. Gumagawa na siya ng sarili niyang interpretasyon, gumagawa na siya ng sarili niyang template. Ibig sabihin template yung parang 1 plus 1 equals 2. Automatic. Yung hindi ka na mag-iisip. Yung kantang yon, Mariah Carey. So parang naririnig mo na si Mariah Carey. Ang galing. Pati yung mga audience. O nga no, ganyan-ganyan sila. So kita ninyo, habang tumatagal, naiintindihan pa natin yung katawan natin, yung utak natin kung paano tayo mag-isip. So anong take away nun sa psychology, sa utak natin? May mga anxiety at depression. May mga nakaraan tayo na halimbawa, yung takot na yan, tumatak na siya, bumakat na siya, na kahit wala, kapag nandun ka sa isang sitwasyon o may nakita kang kulay o ganon, nanunumbalik lahat, namumuo, parang as if totoo, yun, parang nandun din si Mariah Carey kumbaga sa music, ika nga. So ano ngayon yun kung alam ko yun? Dahil alam mo yun, kaya mo sabihin sa sarili mo na ganito lang talaga mag-process yung utak ko. Pero sa totoong buhay, wala ako sa danger. Parang naririnig ko si Mariah Carey dun sa music, pero wala si Mariah dun. Ang galing, di ba? By knowing that, kahit papano yung takot mo at pagiging miserable mo sa iyong anxiety at depression, dahil na iintindihan mo na ngayon yung utak mo at yung katawan mo at yung response, then madaling mag-subside yung fear. So pati yung response mo at yung interpretation mo, kasi tandaan niyo ha, yung response natin ay didepende sa interpretation. Like kunyari, kung nakita mo ang isang bola na parating sa'yo ay danger, then yung response mo matatakot ka. Gets nyo? Bola, tatamaan ako. Pero kung na-interpret mo na yung bola na parating sa'yo, yes, akin na tong bola na to, free na to sa akin, maiuwi ko to. Ganun sa mga baseball, yung kapag lumagpas na sa court at nasa audience, kanya na yun, iuwi niya. So ang gagawin niya, kukunin niya yung bola, hindi niya iiwasan. So naintindihan ninyo yung interpretasyon at yung reaction ninyo sa inyong sitwasyon, kung ano man yun na kinakatakutan nyo, yung kinakalungkutan nyo. So didepende yun sa interpretasyon ninyo. Yung bola, matatamaan ako, masakit. Pero, yung bola sa akin to, iuwi ko to, bibigay ko to sa anak ko. O, di ba? Yung isa naging masaya, yung isa natakot. So, dahil sa interpretation. Okay? At tandaan niyo, meron tayong mga milli o kung ano pa yung pinakamaliit na segundo na before tayo mag-react, meron tayong time na makapag-isip whether mag-i-interpret ako ng negative o positive. At tandaan ninyo, yung utak natin, sabi ko nga, coming from that top-down processing, hulihin ninyo yung utak ninyo na parang naririnig nyo si Mariah Carey dun sa music pero wala naman, kasi naka-imbibe or nakamarka na sa utak nyo yun, no? So hulihin nyo yun pag gano'n, hindi. So ngayon ika-counter nyo yan, ano lang, wala naman ako sa danger, gawa lang ng utak ko talaga to kasi nasanay na ako na ilang taon na ako na ganito mag-respond ganito mag-react. Ang tawag naman doon conditioning. Okay? Na-condition ka na tuwing makakita ka halimbawa ng pagkain, maglalaway ka. Nasabi ko na yan sa mga videos ko na hindi ka naman nag-iisip, makakita ka lang ng kulay na marami ka agad na alala. Kunya nakita ka ng kulay pink na kakaiba, na yan yung nakita mo nung pinanganak yung anak mo, then nakakaramdam ka ng ibang pakiramdam kasi nasa utak mo na yun Okay? So yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Marami pa actually, ang dami ko na-excite kasi nakakatulong talaga siya nakakatulong siya talaga kahit sa akin personally. Gaya niyan, yung katawan ko ngayon pagod na pagod sa totoo lang mo, namamalat pa ako, kulang pa ako sa tubig. So ngayon tinatanggap ko lang na kailangan ko lang pahinga mamaya, hindi ko lang pupunta ako sa dagat, gusto ko lang humilata muna, yung alam mo yung ganon, dahil alam kong feeling ko pag hindi pa ako magpahinga magkakasakit ako kasi bagsak yung immune system ko. Okay? Yun, no? Ito pa, susubukan ko lang to dahil Christmas na.
ipopost ko dito yung Gcash, hingi ako ng gift sa inyo. Kung gusto niyo magbigay, fine. Kung hindi, hindi. Okay lang din yun. Pero ako magtutuloy pa rin ako sa paggawa ng video ko para sa inyo. Okay? So with that, maraming salamat. Bago ako magtapos, dapat po ay kayo ay diagnose ng doktor para masabing anxiety at depression lang at wala kayong totoong sakit. Okay? Bye!